Daan-daang milyong pisong halaga ng mga nabubulok na imported na karne at isda ang nabisto ng Bureau of Customs sa Port of Manila. Dahil nakatenga sa mga container van, ang ilan masangsang na ang amoy at hindi na talaga pwedeng mapakinabangan. Narito ang report. Patong-patong na kahon ng karne ang tumambad sa mga opisyal ng Bureau of Customs nang buksan ang mga container van sa Manila International Container Port. Agad umalingasaw ang masangsang na amoy dahil sandamakmak na frozen meat at isda na pabulok na ang laman ng mga ito. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, malinaw na hindi na ligtas kainin ng mga produkto kaya titiyakin niyang hindi na ito makakarating sa mga palengke. Anyway, huwag kayong mag-alala. Talagang binabantayan ito na ating Bureau of Customs, yung ating mga tauhan, in particular yung mga tauhan natin sa ports at ininstrakan din natin ang ating intelligence group at enforcement group na siguraduhin wala talagang lalabas sa merkado, lalong-lalo na kapag oras na ng condemnation ito. Yung sisirain ito. Very transparent ngayon ang inyong Bureau of Customs. Naka-body-worn cameras yan at pinapa-livestream natin yung condemnation. Ayon sa Customs, aabot sa 22 refrigerated container vans na puno ng frozen meat at isda ang naharang nila mula Oktubre hanggang nitong Marso. Galing ang mga ito sa iba't ibang bansa gaya ng Brazil, Netherlands, Amerika, United Kingdom, France at Australia. Sa kabuuan, mahigit kalahating milyong kilo o katumbas ng 178 milyong piso ang halaga ng mga nasamsam na frozen products. Pero paglilinaw ng BOC, hindi smuggled ang mga ito, sadyang nasira at nabulok ang mga karne habang nasa biyahe, habang ang ibang containers ay tuluyan ng inabandona sa loob ng pantalan. Sa loob ng containers, umangat yung temperatura, naging mainit. Hindi yung dahil sa Pilipinas lang yan. No? Dumating siya rito, naglanding yan dito, at pagbukas ng ating mga inspektor, nabubulok na yung iba, mabaho na yung iba. Nakakasana ang pag-dispose at pagsunog sa mga ito para hindi na mapakinabangan. Pero dahil aabot sa 4 na milyong piso ang gagastusin sa pagsira sa mga produkto, tiniyak ni Commissioner Nepomuceno na dapat managot ang 15 consignees na nasa likod ng mga kargamento. Ang instructions ko, dapat mahabol pa rin namin yun. Malalaking kumpanya naman yan. Responsibilidad namin na dapat habulin namin yung 4 million na yun. Nangako ang Customs at ang pamunuan ng MICP na lalo pang hihigpitan ang pagbabantay laban sa anumang uri ng agricultural smuggling sa bansa.